Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong video ngayon tungkol kay Kerwin Espinosa. At alam nyo ba na lalong lumilinaw, unti-unting lumilinaw ang kabuuang eksena. Dahil sa ang bumaril pala ayon sa PNP ay isang sniper. At ang sniper ay nakasakay sa isang SUV na nakapark sa di kalayuan, at nang hinabol ito ng mga kapulisan ng Leyte ay natunton na ang SUV ay pumasok sa isang compound at doon nakumpiska at doon nahuli ang 7 pulis na taga-Ormoc na lulan sakay sa isang SUV na galing doon sa eksena ng pag-assassinate kay Kerwin Espinosa. At dito nakumpiska ang kanilang mga high caliber firearms na nakalagay sa kanilang SUV. Bakit magdadala sila ng matataas na kalibre? 'Di ba? At bakit sila sumibat? Bakit sila kumaripas ng takbo nang habulin sila, 'di ba? Ibig sabihin guilty. Kaya dito sa video ito makikita natin ang litrato ng 7 ito at ang mga armas na nakumpiska sa kanila. At ayon kay Jean Fajardo, ang spokeswoman ng PNP, ay sniper ang bumaril. At ang sniper ay nakasakay sa SUV na yon. Ibig sabihin, isa sa mga pulis. Isa sa 7 pulis ang nag-snipe kay Kerwin. Well, narito ang ulat courtesy sa atin ng Teleradyo Serbisyo. Suspect na bumarel kay Erwin Espinosa, posibleng sniper ayon sa PNP. Nagbabalita at nagseserbisyo, Marlene Padiernos. Marlene? Iniulat ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na posibleng sniper ang nasa likod ng pamaril sa mayoralty candidate na si Kerwin Espinosa kahapon sa Albuera, Leyte. Batay sa nasyonal na impormasyon, lumalabas na may isang sasakyan na pinaniniwala ang sinakyan ng suspect ang umalis sa lugar matapos ang pamamaril. Pumasok umano ang naturang SUV sa isang compound na malapit sa lugar na pinangirihan na agad namang sinundan ng pulisya, kung saan 7 pulis pa ang naka-assign sa Ormoc Police Station ang tumambad sa mga respondent operatiba. Nakitaan din ng matataas na kalibre ng baril ang loob ng sasakyan na naabutan ng pulisya sa naturang compound. Ayan, so nabiglang pulis ng Leyte, ng Albuera, kung bakit narito ang 7 pulis ng Ormoc na lulan ng kanilang hinahabol na SUV na pumasok sa isang compound, at nang buksan nilang SUV tumambad yung mahabang kalibre ng baril at 7 pulis ang lulan. Bakit kumaripas ng takbo? Mukhang guilty, di ba? Wala nang kawala ito, klarong-klaro na isa sa 7 pulis na yan ang nag-sniper kay Kerwin. Klarong-klaro na, kaya kapag i-interrogate ito ay sigurado isa sa 7 pulis na ito ay kakanta, o baka lahat. Kakanta sila ng I did it my way, di ba? Kasi parang yung kanta ni ni Panilo kay Digong na, and now the end is near and so I face. Parang ganyan di ba? Kasi end is near na. Kung sino man ang nag-mastermind na taga-Ormoc na mataas daw na ranggo ng opisyal ng gobyerno, ang end is near na rin sa kanya. Baka magsama-sama na rin sila ni Digong sa mga kulungan, di ba? Kung saan mang kulungan yan. Kasi grabe, ito talaga yung tinatawag na Digong effect, Duterte effect, itong mga tukhangan-tukhangan na ito. Grabe, 7 pulis ginamit para mag-liquidate ng isang kandidato. Grabe naman, hindi naman nag-hire ng mga gun for hire na lang, ginamit pa ang kapulisan. Sobrang sakim sa kapangyarihan ng gumawa nito. Okay, patuloy tayo sa video. Sa ngayon, itinuturing ng persons of interest ang 7 pulis at iniimbestigahan na rin kung isa sa kanila ang posibleng namaril kay Espinosa. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Ito, meron pang mga nagsasabi, binabas pa yung ating ginawang video kanina, na sabi ay ang sabi ay
ambush me at acting lang daw, scripted, sabi ni Richard Gomez. At yung ibang mga DDS, yung mga followers ni Richard, merong nakapasok sa aking channel at nagsabi na scripted daw. Scripted daw ang ano ni Kerwin, yung ginawa. Paano naging scripted yan? Puso ang target ng sniper. Kaya lang, siyempre, kumikilos si habang nagtalumpati si Kerwin, di ba? Hindi naman yan target paper na hindi kikilos. Kaya hindi natamaan yung puso. Bagkus ang tinamaan ay upper part of the chest at tumagos sa balikat. Kaya hindi yan scripted. Sino bang gago ang magpabaril? Di ba? Kahit daliri lang masakit eh. Kahit paa mo lang ang barilin, patay ka niyan. Di ba? Madamage ang mo niyan, laman sa buto. Tapos magpabaril ka dahil scripted lang. Anong makukuha ni Kerwin kung magpabaril siya, di ba? Kaya klarong-klaro na very defensive si Richard Gomez dito. Kaya ito, kapag nakulong na yan, na-interrogate na itong pitong tulunggis na pulis, nagpagamit sa isang politiko, ay sigurado mayroong ituturong tao ito kung sino ang nag-utos sa kanila. At katapusan na rin ng taong yun, ay lagot siya, kulong siya, di ba mga kababayan? Sino kaya ang taong ito na nag-utos sa 7 pulis na yan? Na taga-Ormoc. Klarong-klaro naman, di ba? Sino ba ang nila doon, mayor sa Ormoc? Sino bang makapangyarihang tao sa Ormoc? Well, connected yon sa 7 pulis na ito. Di ba? Ano sa analysis niyo mga kababayan? Patuloy tayo. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis Ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila. ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Ito yung 7 pulis Ayan 7 pulis, grabe 7. Ang dami-daming na involved. Ano ba namang klaseng mga pulis ito? Kung kayo'y pulis, utusan kayo ng mayor nyo na meron kayong barilin, papayag ba kayo? Grabe naman kayo. Wala ba kayong sinumpaan, di ba? Protect the civilian, yan ang unang directives. To protect the civilians. Ngayon, binabaril nyo ang civilian dahil inutos ng inyong mayor. Bakit susundin nyo ang utos ng mayor nyo o congressman ba? Alam nyo na malaking kasalanan. Ngayon, nahuli kayo. Bibote nga, di ba? Bebote nga sa inyo. May kaso kayo ngayon. 7 tulunggis. Well, ito yung kanilang itong mga armas ito. High caliber yan, mga bagong-bago pa Grabe ang gagandang baril niyan. Meron pang Uzi isa At ito, grabe, dala nilang bala, ang dami-dami. Sino bang gigirahin nila? Akala nila mayroong private army si Kerwin, kasi yun ang sabi ni Digong na mayroong private army yung ama ni Kerwin. Si Digong, gumagawa yan ng kwento-kwento. Kahit hindi ka drug lord, di ba? Katulad kay Asierto, pinagtapunan ni Digong ng kung ano-anong charges, di ba? Nagbenta daw ng mga AK-47 sa mga rebelde. Anong gagawin ni Asierto sa mga rebelde? Ang layo-layo sa trabaho. Si Digong ang membro ng NPA. Siya ay kumikiling sa sosyalismo, sa komunista. Nakita niyo yun, napanood niyo sa aking upload nung isang araw na nag-usap sila Digong at si Joe Masison, ang chairman ng NPA. Kaya si Digong ay grabe yan. Gumagawa-gawa yan ng kwento para maniwala tayo. Katulad kay Trillanes, sinabi niya na gagong aso, ulol na aso si Trillanes, kahol ng kahol sa kanya. Itotoo pa lang lahat ng sinabi. Ilagot ngayong
lagot si BP Sara ngayong kanilang gagawing impeachment sa July dahil nakaready na yung mga papilis ni Trillanes, mga bank accounts, joint bank accounts ni Digong at ng kanyang anak na si BP Sara. Alright, tapusin na natin ang video na ito. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So, ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung meron po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang Ayan, gumawa okay. dito. So, hindi lang dapat ballistic test, dapat i-paraffin test din ang 7 pulis. Dapat nung on the spot, nung araw lang na yun, i-paraffin test kaagad yung mga kamay, di ba? Kasi isa sa kanila ang kumalabit. Iba ka yung sniper rifle niya, iba ka iniwan lang doon sa grassy knolls, katulad sa assassination ni John F. Kennedy, di ba? Doon lang sa damuhan. Ang sabi ay sa loob yata ng sasakyan bumaril. So, may tendency na dala nila yung baril, yung sniper rifle. May tendency na nariyan. Malaman naman yun kasi may nilagay na scope yun. Kung alin dyan ang baril na may scope, ayun yung ginagamit. At pwede rin open sight lang, di ba? Kung hindi professional na sniper yun, ay pwedeng open sight lang yung ginamit niya. Alright, mga kababayan, i-comment nyo ang inyong naiisip at inyong suhestyon at inyong saloobin dito. Ambush me, totoo ba yan? Scripted daw, sabi ni Guma. Ano ang inyong paniniwala, mga kababayan? At hanggang sa muli. Ako'y magpaalam at bago tayo maghiwalay, pag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated. At sa aking avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.